Hi everyone, today I'll be sharing delicious twist on a Filipino favorite buko pandan salad, but this time without fresh buko. Don't worry, it's still creamy, refreshing, and packed with the signature pandan flavor we all love. First of all, we have to make our two different kinds of jellies. At sa unang jelly po ay maglalagay po tayo ng 5 cups na water dito sa ating pot at magdadagdag tayo ng 1/4 cup na sugar at imimikos-mikos lang po natin ito hanggang sa matunaw po ang ating asukal po dito. At kapag natunaw na po ang ating asukal ay dahan-dahan naman natin ibubuhos ang ating buko pandan flavored na gelatin po dito. Dahan-dahan lang po natin ibuhos para matunaw agad ang ating Mr. Gulaman na buko pandan flavor. Ituloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo hanggang sa matunaw po ang ating gelatin po dito. At kapag nag-uumpisa na kumulo ang ating tubig po dito ay haluin uli natin isang beses at pagkatapos po ay ibubuhos na natin sa isang rectangular glass dish po o kahit anong lalagyan po basta ang kapal ng ating gelatin po ay mga 1/2 inch lang po. At kapag sumobra sa ating isang lalagyan ay hanap na lang ulit tayo na ipamangsasalinan ng ating mixture. At sa pangalawang gelatin naman po ay magdadagdag po tayo dito ng 3 cups na water sa ating pot. Pagkatapos po ay 1/4 cup na sugar na tutunawin po natin dito. Imikos-mikos lang po natin sandali hanggang sa matunaw po ang ating sugar po dito. At pagkatapos idahan-dahan natin pour out ang ating clear na gelatin powder o unflavored gelatin powder. Ituloy-tuloy lang po natin ang ating paghahalo po dito hanggang sa malapit na po ito kumulo. Kapag nag-uumpisa na kumulo ang ating water po dito, ibubuhos naman po natin ang ating 1 cup na evaporated milk po dito at hahaluin lang po natin ng hahaluin ito hanggang sa mag-well combine po ang ating milk at saka yung nating water mixture po dito. At dito ay papatayin na po natin ang ating kalan at ibubuhos na natin ito sa ating prepared na glass dish po. Kailangan makapal ang ating pagbuhos po dito sa ating white na mixture at pagkatapos ay aantayin lang po natin ito na mag-set po o tumigas para mas madaling kayurin. Una ay i-slice natin ang ating grain na gelatin po dito ng ganito. I-slice po natin into small cubes ang ating green gelatin po dito at habang ini-slice po natin ito ay special shoutout natin si Norma Reyes ng Bataan po, taga Bataan po si Norma Reyes. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsubaybay at pagtangkilik sa aking mga video recipe dito. At guys, kung ngayon lang po kayo napadaan dito sa Dan's Food Park, mangyari po lamang na paki-subscribe po ang aking channel. Paki-click lang po ang subscribe button sa baba at pati na rin ang notification bell para palagi po tayong updated sa mga susunod kong video uploads. O ayan, 'di ba? Ang dali lang ng ating pag-slice into cubes ang ating green na gelatin po dito at ibubuhos naman po natin ito sa isang malaking mixing bowl. At sa ating white mixture naman po na nakaset na po, matigas na po ay kakayurin lang po natin na parang nagkakayod lang po tayo ng buko dito. At habang kinakayod po natin ang ating white mixture po dito, ay paki-comment nyo naman po kung saan lugar po kayo nanonood para special shoutout ko po kayo at ang lugar nyo sa susunod kong video uploads. O ayan, ihalo na natin ang ating kinayod ng white mixture dito sa ating mixing bowl at idagdag na rin natin ang 1 cup na cooked na mini sago po dito. Naglagay po ako dito ng 1/2 cup na diced na cheese po dito pero optional lang po ito kung gusto nyo lang po. At sa isang mixing bowl naman ay paghaluin natin ang ating dalawang 250 ml na 2 packs na all-purpose cream po dito. Chilled po dapat ang ating all-purpose cream po dito overnight.
ihalo na rin natin dito ang ating 300 ml na condensed milk po dito at pagkatapos ay hahaluin po natin ito ng hahaluin. Bakit hiniwalay po natin ang ating paghalo ng ating all-purpose cream at saka yung condensed milk? Para po hindi po madurog po. Kapag idiniretso po natin doon sa ating gelatin po, baka madurog po ang ating gelatin sa kahalo. Ngayon na maibuhos na natin sa ating gelatin po dito at pagkatapos ay dahan-dahan natin hahaluin ang ating lahat-lahat na sangkap na inilagay, pinaghalo-halo po dito sa ating mixing bowl. Ituloy-tuloy lang po natin dahan-dahan ang paghalo po natin at pagkatapos ay re-refrigerate po natin ito ng overnight po at ito na po ang ating napaka-creamy at saka napakasarap po na buko pandan salad without buko o minus buko. Napakasarap din po ito kahit walang po buko kasi napakamahal po ang buko ngayon. Another certified rapsa po na naman na recipe ang ating nagawa po dito at maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli.